So yun nga po mga kaparokya, last Friday ay nagsimula na nga po ang newest segment ng Itbulaga na The Age is Right, na kung saan ay pinapahulaan niya po dito ang edad ng mga correspondent or yung mga participants ng nasabing segment. At dito mga kaparokya, kailangan mong maging judgmental sapagkat huhulaan mo nga po ang edad ng mga taong pinapahulaan ni Bossing at ng mga host ng nasabing noontime show. At yun nga po mga kaparokya, may ilan niya pong dabarkads or legit dabarkads or viewers ng Itbulaga ang tila nangangamba nga po sa maaring sapitin ng iniidolo, sinusuporta nilang singing group na Singing Queen, even ang mga duck loan sapagkat natanggal or inalis na nga po ang resident segment nitong Pera Fee para po sa Singing Queen at Duck Loans Open para po sa mga duck loan. So yun nga po ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng gantong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin ang sa gayon ay mas lumami pa pong makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, last Friday ay nagsimula na nga po ang panibagong segment na pinakilala ng Itbulaga at ito nga po ay ang The Age is Right, na kung saan ang mga manghuhula mga kaparokya ay kailangan maging judgmental sapagkat kailangan nga po nilang mahulaan ang edad ng mga participants or respondent ng nasabing segment. Medyo exciting din naman po ang newest segment na ito ng Itbulaga sapagkat talagang mapapaisip ka mga kaparokya at may ilan-ilan nga po ay mabibigla ka dahil hindi nga po natin inaasahan na pwedeng mas bata or pwedeng mas matanda pa nga po ang hinuhulaan na edad ng mga audience. So yun nga po mga kaparokya, may ilan nga pong mga viewers ng Itbulaga ang tila natatakot or nababother sa pwedeng sapitin ng iniidolo or sinusuportahan niya po nilang singing group like Singing Queen. And of course, kasama na din po dyan yung mga duck clones tulad ni na Ruel Carino, ni na Jerome Evardome at yung mga duck clones na nagpa-participate or nakikita nga po sa pananghali ang programa ng Iconic Trio sapagkat nawala na nga po ang resident segment po nila na Pera Fee at Duck Loans Open. So yun nga po mga kaparokya, may isa nga pong nag-comment sa post ng Singing Queen na si SQG na kung saan ayon dito kay Ma'am Erlinda and Tia, Idol, bakit di na kayo nakikita sa Itbulaga? Tinanggal na ba kayo? Dito mga kaparokya ay sumagot naman po si SQG at sabi dito ay Monday pa po kami. So alam naman po natin mga kaparokya na pag-araw po ng Monday at Tuesday ay pre-recorded niya po ang Itbulaga. So most likely mga kaparokya, ang segment for that time ay Pera Fee dahil naka-pre-recorded niya po ang Itbulaga at pinakilala lamang po ang newest segment nitong is The Age is Right nitong nagdaang Biyernes. So hindi po natin alam, maaring naka-live ang Itbulaga or maaring pre-recorded or tape ang episode ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. And even sa aking previous post mga kaparokya ay hindi rin po ako nakaligtas sa nag-comment sa
video na in-upload po natin na kung saan ayon niya po kay Leselita Alpuerto, mapapanood pa ba ang Singing Queen at mga The Clones sa Eat Bulaga? Pinalitan at tinanggal ang Clones Open. So dito mga kaparokya, I don't think na i-terminate nga po or tatanggalin ang mga Singing Queen or ang mga The Clones Open dahil ito nga po ay talent nila. Ito nga po yung binibuild up nilang mga grupo or mga talent na nakikita nilang may future. At isa nga po sa dahilan kung bakit sigurado ako na hindi po nila tinanggal ang Singing Queen at ang The Clones or yung mga The Clone ay dahil nakakontrata nga po sila sa Eat Bulaga. So, I don't think na iti-terminate or tatanggalin, aalisin ang singing group na Singing Queen at ang The Clones. So, pansin nyo naman, kahapon mga kaparokya, even nung last Friday, nung nag-pilot episode, ang US segment nito, ay may ilan nga pong mga clone na naroon. Nasa live nga po ng Eat Bulaga. At meron nga pong isang Singing Queen ang nasa Eat Bulaga that time. Kaya hindi po maaring matanggal or alisin ng Eat Bulaga ang mga talent nito sapagkat nakakontrata nga po sila sa nasabing noontime show under TVJ Production. At tulad nga po ng sinabi natin ay bukod sa nakakontrata ay ito nga po yung binibuild up ng Eat Bulaga dahil nakikita nga po nila na meron pong future ang Singing Queen at ang mga The Clones. Lalo nga po mga kaparokya, yung mga nakakontrata sa kanila. Tulad ni Nan Ruel Carino, Jerome Evardome, yung clone ni Steve Ferry, at marami pang iba. If I'm not mistaken, ay 6 or 7 nga po na The Clones ang nakakontrata under TVJ Production Management. And of course, yung Singing Queen, mga kaparokya, nakakontrata po yan sa Eat Bulaga at regular nga po yan sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. At kilala naman po ang Eat Bulaga mga kaparokya na hindi basta-basta nagtatanggal ng kanilang mga talent, ng kanilang mga host. As long as gusto ninyong magtrabaho sa Eat Bulaga ay buong puso naman po kayong tatanggapin at hindi aalisin. Tulad ng sinabi natin, loyalty ang kailangan ng Eat Bulaga. Kapag ayaw nyo na sa kanila, ay bukas naman po silang i-let go kayo as long as magpapaalam kayo ng or magpapaalam sila ng maayos. But for now, naniniwala ako na hindi po sila tinanggal at hindi po sila inalis sa Eat Bulaga. At kung napapansin nyo naman po mga kaparokya, sa Gimme 5, yung category para sa mga magkasintahan. Kung may naririnig po kayong mga kumakanta doon, yan po ay mga The Clone. Pwede pong ilagay nga po doon ang Singing Queen at ang mga The Clone. At pati yung US segment ng Eat Bulaga ay meron niya pong nagkakantahan doon. Kaya pwede po silang malagay sa kahit anong segment ng Eat Bulaga. Even sa Sugod Bahay, mga kaparokya, pwede din po silang ilagay nga po doon sa barangay dahil kailangan nga po ng tao ng Eat Bulaga. At yun nga po mga kaparokya, kung mapapansin nyo yung si Yul, nandun pa rin po. Basta mga kaparokya, pag tatak Eat Bulaga ay hindi ka basta-basta mawawala. At pansin nyo rin po mga kaparokya, yung Koreanong si Yul ay laging present sa Eat Bulaga. Kasi isa nga po yun sa produkto ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Ang Singing Queen ay produkto ng Eat Bulaga at nakakontrata nga po sila sa Eat Bulaga. Again mga kaparokya, maaari lamang po silang maalis sa Eat Bulaga once na meron nga po silang ginawang pagkakamali. Yung labag nga po
sa rules ng pinirmahan nilang kontrata. At pwede po silang maalis kung tapos na nga po ang kontratang pinirmahan nila. And of course, hindi po mawawala dyan mga kaparokya na kapag mismo sila po ang umalis sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. So sa ngayon mga kaparokya, wala po dapat ipangamba at ikatakot ang mga sumusubaybay sa Singing Queen, sa mga The Clones, dahil meron naman pong pwedeng alternative na segment na pwedeng paglagakan sa mga sinusuportahan ninyo. Tulad nga po ng Gimme 5, yung newest segment na is The Age is Right at ang Sugod Bahay. Pwede pa nga po ang Singing Queen mga kaparokya sa barangay dahil nangyari na nga po na minsan sila po ang pinadala sa barangay. At pansin nyo naman po mga kaparokya, pag opening performance or opening number ng 8 Bulaga, kung hindi nga po si Yul ang nagpe-perform, minsan nga po ang Singing Queen. Even si Karen Ice Troop ay pinang-opening number nga po nila. So pwede nga po silang sa opening number ng 8 Bulaga, sa Sugod Bahay, sa barangay, sa Gimme 5 dahil may kantahan naman po sa Gimme 5 and even sa Is The Age Is Right na meron niya din pong kantahan. Meron pong pwedeng paglagakan ang Singing Queen or ang mga The Clone. So ako, naniniwala ako na hindi po mawawala ang sinusuportahan ang iniidolo ninyong grupo na Singing Queen at mga The Clones. So sana mga kaparokya makatulong yung pagpapaliwanag ko dahil yan po ay base lamang po sa observation ko at sarili kong opinion lamang po yan. Kung may mali po ay pwede nyo naman pong itama at kung meron po kayong idadagdag ay maluwalhati ko pong tatanggapin yung idadagdag nyo po sa paliwanag ko. So kayo mga kaparokya, tanggal na po ba ang Singing Queen or The Clones? Or agree po kayo sa sinabi ko? So paki-comment naman po mga kaparokya ang opinion nyo or ang reaction nyo patungkol nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.